Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my Ame from Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you. Tingnan natin na iyong January 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakin nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang gender mo. Wala sa baraha ang kapalaran, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide yung mga warning na pwedeng lumabas dito sa baraha. Hindi yun negative, it's a warning para may mga idea kayo kung ano yung mga pwede maging aware kayo, ano mga pwedeng change of decision, or mga bagay na pwede yung maiwasan. January, meron kayong mga dissatisfaction with life. Maring may mga tatahakin ka, o may mga aasamin ka, or pwedeng tao ito, or mga sitwasyon, o decision making na magkakaroon ka ng dissatisfaction sa buhay mo, no? Or pwede rin ito na, habang tumatahak ka, sa buhay mo is may mga dissatisfaction ka pa rin na bit-bit hanggang ngayon. Pwedeng ganun sa iba sa inyo. And meron tayong man, dealing or relationship with a man sa iba sa inyo. O congrats ha, meron kang financial pinch. Ibig sabihin, either may mga bonuses o mga opportunity na darating sa buhay mo, ganyan, kung ano mga aspeto ng buhay mo yan, kasi may mga magsasucess daw sa'yo, congrats. O diba, may dissatisfaction man na maganap sa buhay mo, meron naman success and tsaka pinch kayo dyan. O diba? Kung sino naman ito, sa nakita ko dito, may March no? Siguro 3 days, 3 weeks, 3 months, or by March, pwedeng may mga kalungkutan or nakaraang may related ang March, pwedeng ganun. O kaya 3 years, 3 months ago, 3 days ago, 3 weeks ago, man yan, or darating pa lang, pwedeng ganun. May mga lungkot ako na nakikita dito. Yan. May mga pag-iisipan ka na medyo, yun nga, baka dito sa dissatisfaction, pwedeng magkaroon ka ng dissatisfaction sa isang lalaki, or pwedeng meron kang bit-bit na dissatisfaction sa buhay, kung saan man yan. Taurus, ayun, di ba? Temporary problem. Kung titignan ko dito, problem talaga to. Cloud 2 eh. Yan, may mga unclarity situation, may mga kawalan ng katiyakan, at may mga pinag-iisipan talaga na yung problem. Kasi this sa dark, yan, may mga pag-iisip ng malalim. And obstacle to overcome. Kung tingnan mo to, this is the sun, ito something ito, huwag ka daw mawawala ng pag-asa kasi this is a obstacle. And blockage kasi yan, no? Pero tingnan mo, nagkakaroon siya ng dahon, di ba, puno. Ibig sabihin, sa hirap ng buhay, at nag-overthink ka o may mga bagay ka na iniisip o bit-bit pa rin sa ngayon, huwag ka mawawala ng pag-asa. Kasi handito si sun, mga obstacle na yan, ma-overcome mo yan. No? At kasi magkakaroon ng changes sa buhay mo. Kung ngayon hindi mo pa makamit yung mga pangarap mo sa buhay mo at hindi pa nangyayari yun, change is coming. Hindi pa laging ganyan. Pero, syempre, yung iba sa inyo, kinakailangan nyo na linisin yung mga bagay. Parang there's a mess situation na pwede nyo na kailangan linisin o kailangan, may mga bagay na kailangan i-progress. And ma-overcome mo yung obstacle na yun at magkakaroon ng pagbabago. January, magkakaroon ng mga pagbabago. May mga negative pero may mga magbabago din sa buhay mo. Transformation is coming din. O diba, sabi ko sa iyo, the journey either physical or a mental. Iba sa inyo, when it comes to a mental, andun yung mga bagay na may mga lungkot pa rin ako nakikita. Pwede rin kasi this an energy of, pag-aalala or yung tulad nyo kanina, dissatisfactions in life or pagod, no, sa iba sa inyo. Maaaring may mga bigat na dala-dala sa iba. Dito kasi maliit yung road niya, ibig sabihin, habang tumatahak kayo ng destination nyo sa buhay nyo, may mga burden ako na nakikita sa inyo na mabigat. Kasi ito magulo yung isip, no? Sa iba sa inyo, medyo may mga gumugulo sa inyong isipan. So nakita ko dito, or marami kang iisipin by this January. Siyempre, ito is changes, o, di ba? The changes is coming. Also, the May is changes din niya kasi mga sakura na yan eh. Hindi ko lang, baka may mga related ang March kaya May sa'yo na, May, kasi birthday mo, Taurus. Di ba? Baka yun, kasi this a beautiful, flower yan, no?
And then, o kaya malapit sa buhay mo is May or March ang birthday. Ganyan. Magkakaroon ng May dito is maganda naman yung flow niya. Sa nakikita ko dito, pwedeng may mga magandang magaganap. No? Ano yan? 5 minutes, 5 hours, 5 days, 5 weeks, 5 months, or May. Yan. Changes is coming. May mga magandang magaganap ang mangyari. Yan. Magiging ano siya, maganda yung flow ng mangyari by this sinabi ko sa inyo. O kaya naman nahando yung mga vacation. No? Maaring you're thinking about something, gusto ko magbakasyon sa may sakura or may mga connected ang sakura, ganyan, or flower. Yan ang nakita ko sa iba sa inyo. Kung ano man yan. Baka nagtiting ka na gusto mo magbakasyon sa Japan, sa US, sa Korea, ganyan. May mga sakura ano. O di ba sabi ko sa iyo may burden ka pa naka-chain ka, may mga bagay na you still in the chain situation. Hindi ko alam why, pero sabi dito may mga event that will affect your life. Pwede may mga magaganap na problema, pwedeng sa kapatid mo, sa anak mo, sa karelasyon mo, sa pamilya mo, o sa kasamahan mo sa trabaho, kung sino man yan. Or pwedeng you still in a burden situation, pwedeng gano'n. Kasi ito, naka-chain ka pa, no? Kung ano man yan, sa sitwasyon na to, basta wag kang mawala ng pag-asa, change is coming, no? Pagbabago to Ito, pagbabago yan. Yan. Malalakas sa may mga obstacle na yan, no? Kasi unti-unti na siya nagkakaroon ng dahon, no? Ng puno. Tsaka syempre, kailangan mo rin mag-aksyon. Huwag yung naghihintay ka lang na dumating yung blessing at naghihintay ka lang na subuan ka. Diba? Gusto mo, ipanguya mo na din. Diba? Mag-action ka rin, syempre. Diba? Kung ano man yan, huwag ka lang mag-overthink. Energy mo. Kailangan mo i-release yan kasi 2026 na. I-release ngayon pa lang, i-release mo na yan. The 10 of Cups. The 10 and the 10, di ba? Completion. Di may mga changes talaga na magaganap sa iyo by this January. Alisin mo na yung burden na bigat na nararamdaman mo. Iba dito hiwalay. Iba dito no? Okay. Energy mo, masaya ka naman sa nakikita ko dito, no? Yun nga lang, hindi ko lang maintindihan why. Masaya ka na malungkot. Hindi ko alam why Either pagod ka, o kaya naman may mga bagay o sitwasyon na pwedeng may sakit ka, ganyan. Or may sakit sa family mo. Kaya medyo nakikita ko yung pain. Ganun nakikita ko May saya, pero may low energy. Ibig sabihin, either may sakit, may taong may sakit, pwedeng ikaw may sakit ka, ganyan. Or a part of the family may sakit kasi nandito rin si 10-10. O kaya yung iba dito, may mga namatay na talaga, no? Kaya nakita ko yung low energy. Yan, pwede may mga namatay na sa buhay kasi nandito rin si death. Kaya siguro naiisip mo yun. May mga may isip ka na mga nawala sa buhay mo. Ganyan. O yung iba dito is maaring may mga sakit kayo sa dugo, low blood, high blood, diabetes, kung ano man yung na yan, no? May mga anong sakit man meron kayo. Pwedeng pagod din kasi ito. Yung energy mo din, marami ka daw gagawin this January. Siguro it's more on related to your family, to your home, to your house, to your property. Kung ano man yan, marami kang multitask at marami kang multiple priorities na gagawin. Yan. Sa nakikita ko. Baka naman yung energy mo, ibinigay mo, ibinuhos mo na sa pamilya mo, kaya yung sa'yo ay nag-low. Biglang nag-low siya. Diba? Kaya yung baaring iba sa inyo, nandun kayo sa point na yon. Kaya yung energy ng iba, parang napapagod kayo, nandun ka sa point na napapagod ka, or makakaramdam ka ng pagod. Yan. Iba sa inyo, may mga travel, malayo man o malapit dyan, may magtatapos sa buhay mo, dahil. Tingnan natin. May transformation at may paglipat. Tingnan natin ang parating kay Taurus. Ano parating? May mga kasiyahan dito
Kasi sabi, may mga kasiyahan, kasaganaan, ganyan. Fortunate outcome, syempre, you feel peace kahit na low energy ka. Yan, kahit na, pero yung stable naman, yun nga lang, siguro, ginagagawin mo ang lahat para sa pamilya mo rin kasi dito eh. Di ba? Kaya pala ang ganito yung energy mo. Kaya ganito yung energy mo. Parang pinipilit mo kasi dito yung sarili mo na kayanin ang lahat para sa kanila. Ay, sana all. Ang ingat ka pa rin sa sarili mo. Ha? Parating. Okay. Ano po to, universe? Okay. Parating sa iyo. Parating sa panalo ka, saan ka? Kahit na ganyan ang energy mo, kahit na pagod at hirap at may burden kang nararamdaman na stress. Ang ganda ng ano mo, parating. Why? Kasi there's a meron kang bagong journey na tatahakin or nahadon ka sa point na may mga magtatapos sa buhay mo. There's a victory and success happen into your life. Congratulations, ano, sa nakikita ko dito. And then also, parating sa iba sa inyo, o di ba may reward and success ako na nakikita sa iyo. Ibig sabihin is may marireceive ka talaga na achievement and success and reward. This January, congrats ha. Ano kayo magkakapatid? 3, 4 ang kapatid mo? Or anak mo to? Yun ang nakikita ko sa iba. And then also, parating sa'yo, meron kakausap sa'yo. Ay, devil. Kalali, ingat ka sa pera mo. Hindi. Kasi nga, ito yung energy mo. Okay. Alam mo naman pala. Kasi, alam mo bakit? Kasi andito yung nakita ko na, alam mo sa sarili mo saan na pupunta yung pera mo. Why? Ibinibigay mo talaga sa iba. Na handoon yung alam mo yun yung mag-iipon ka, hindi para sa sarili mo, para ibigay o itulong sa iba. Yung iba sa inyo ganun, nakikita ko. Parating sa'yo, yes, there's a victory and success happening to your life. Tatakay ng mga bagong journey, may mga bagong simula na magaganap pa mangyari sa inyo. Pero may blockage ka. No, ang nakita ko to, si Devil. Nakaroon ka pa rin ng blockage. Mag-ingat ka talaga pagdating sa pera mo dito. Ibigyan mo rin ng time, mag-save ka rin ng money pagdating dito. Pero mag-ingat ka, trust your intuition. And yung iba sa inyo, may tao nakakausapin kayo. Hindi ko alam kung this is a interview, doctor, teacher, consultant, judge, lawyer. Pwede rin na no? Kung sino man siya. Yun. Sa nakikita ko dito. May kakausapin ka daw. Pwedeng kilala mo na to. Sa iba sa inyo. Lalaki. Or pwedeng ikaw ito kakausapin mo tong lalaki na to. Pwedeng mas bata sa'yo or mas matanda. Vice versa kasi hindi ko naman binanggit yung pangalan mo eh. But dito kapatid mo to or anak mo to. Sa iba sa inyo is either may magbibigay ng advice eh. Either ikaw magbibigay ng advice or may advisor na darating o magtatanong ka sa akin. Parang gano'n. Sa iba sa inyo na parating sa iyo at may tao na makikipag-communicate sa iyo. Kilala mo na to. Ang nakikita ko sa kanya, connected ang pera. Hindi ko alam mo bibigyan mo ba siya, o bibigyan mo ba siya ng regalo, o bibigyan mo siya, o papautangin mo siya, or ikaw ito sa kanya. Vice versa. Pero may makikipag-communicate to sa'yo. Diba sa inyo may mga marireceive kayo? Tingnan natin, dapat iwasan. Ang ganda ng mo. Sabi dito, kung may mga idea ka daw na naiisip this January, i-force mo daw yun kasi magsasucess siya. And kailangan mo maging totoo sa sarili mo din dito. And dito sa sitwasyon mo, parang sa'yo magpo-focus ka na daw sa decision making mo na
gawin yung bagay na yon. Siguro may mga ilelet ko ka, ikakat, o kaya naman mas more ka magiging devoted para ma-reach mo yung goal mo or ma-achieve mo yung goal mo na yon. Sa nakikita ko dito. Yun. So, iba sa inyo, mangyayari yan in a 1 month or half year ng 2026. Yung achievement na yun. Dapat iwasan ni Taurus. Ano dapat iwasan? Marami rin akong tao na nakikita, maaring yung iba sa inyo, you are a YouTuber, TikToker, you will become a center of attention. Pwede pag-uusapan ka rin kasi. Or may mga pupuntahan ka na maraming tao. Or you're in a place na maraming tao. Pero nakikita ko yung mga taong magsusuporta sa'yo or handoon yung, di ba? Handoon yung mga tao na, ikaw ito, susuportahan mo talaga sila. The Magician. The Magician and the Moon. Okay. May iba dito pala. May bahay ako nakikita. Iba dito, manifestation mo talaga yung bahay, ano? Mangyayari siya, oh. Kung manifestation mo, hindi ko alam kung magpapagawa ka ng bahay, o gusto mo magpa-renovate ng bahay, magpaayos ng bahay, ganyan. Or maybe you're manifesting sa iba. Tingnan natin, dapat iwasan. At yun so dapat iwasan tayo. Binibigyan ko lang kayo ng para mas marami kayong malaman. Uy, ang daming ulo. Okay. O, di ba magician and magician, no? Aba. Maraming mangyayari sa'yo. Ibig sabihin, maraming offer. Marami kang tatrabahuhin by this January 2026. Maraming offer na magaganap sa'yo. Ibig sabihin, isa na opportunity tungo sa yung successful. Actionan mo to. No? Sa nakikita ko dito. Huwag kang malito sa tatahakin mo, pero magsasucess ka. Make a plan daw. Dito. Oo. Ganda ng mo Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo ulitin yung nakaraan. Yan. Iwasan mo hindi ka makapag-focus. Yung paulit-ulit na lang. Alam mo, iwasan mo na yun. Siyempre, iwasan mo na maghintay ka lang. Manifest ka lang na manifest. So, diba, sabi ko nga sa'yo, mag-action ka. Tapos wala ka namang ginagawa. Ano yun? Himala. Diba? Ano ka ba? Siyempre, binibigyan ka rin ng chance na kailangan mo mag-action. And then, iwasan mo yung mapanghinaan kang loob, hindi mag-action, hindi ka mag-forward, at hindi ka maging maingat. Sa pera mo din, mag-ingat ka. No? And then also, is yung hindi ka mag-focus sa mga manifestation mo. Tsaka, kung medyo kulang ka sa tulog, at kailangan mo magbawi, at inaanto ka pa, matulog ka rin minsan pag may time. Yun. Iwasan mo yung mapanghinaan ka ng loob at hindi ka magplano ng maigi. Kailangan mo rin daw maging very practical. Alam ko na breadwinner kayo, sa nakikita ko dito, at binibigay mo talaga ang lahat ng effort and hard work mo sa kanila, pero mag-focus ka pa rin sa sarili mo. No? Ang dami mo namang iniisip. Pa naman to? Ang dami mo iniisip dito sa card. May iba sa inyo. Iba dito, maaari may mga naiisip kayo sa nakaraan. Siguro you are reminiscing o nare-revisit mo yung mga nakaraang sitwasyon. Pwede mga karelasyon, kaibigan, anak, kung sino man yan. Yung mga past situation, may mga reminiscing from the past situation ako na nakikita sa iyo. Pero ano mo ba, magsasucess ka sa buhay mo, Taurus. Yes, you will become a center of attention and the victory. May mga achievement goal nga ako nakikita sa iyo eh. Congrats as in. Magiging maganda siya. Mag-ingat ka na lang sa pera mo. Yan. Yung mga dapat mong pag-ingatan, yung pera mo, yung mga opportunity na darating sa'yo, wag mong palulusutin yan. Accept ka lang na accept. No? Tsaka mag-action ka. Wag ka lang wala lang gawin. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Taurus in love.
The Sun. Diba? Sun ka? Sun talaga. Ano po yun? Love niya po. Sun, love. Okay. Okay. Yung iba sa inyo, maaring zero love kayo, no? Yung iba sa inyo. Pwedeng handun yung point na hindi pa kayo nakaka-move on sa inyong mga past relationship kasi handun yung point na bigla umalis siya, lumayo siya, or umalis siya, nandun sa point na yun, no? Sa iba sa inyo. And then also is sa mga single dyan. Sa mga single naman, ang nakikita ko sa'yo dito, hindi. Teka lang ha. Sabi kasi dito, maging patient ka lang eh. Sabi, ganun eh, no? Aba, pareho pa. Ito, dalawa ka relasyon mo. Aba, dalawa nakikita ko ah. Sino to? Universe. Oo, yung iba dito, naging dalawa yung karelasyon nila. May dalawang tao kasi ako nakikita, tapos, okay. Okay, kung kayo is single, sabi dito kasi mag-focus ka lang daw sa sarili mo muna. Dito. Kumbaga, andun siya sa point na tanungin mo yung sarili mo na ano ba sa'yo ang love pagdating sa'yo? Ano ba talaga yung ikasisiya mo, ikaka-fulfill o yung joy mo pagdating sa love? Yun ang sinasabi dito, no? Sa nakikita ko sa iba sa inyo. And then, ang nakikita ko rin sa mga single, may darating naman. May darating sa inyo, itong tao na ito, pwede kasi itong tao na to is kilala mo na siya sa iba sa inyo. Itong tao to kilala mo na to. Ibig sabihin nakilala mo na siya, ganun. Or may connection na kayo nito. No? Sa iba naman sa inyo, kung kayo is nagkahiwalay, oo, may umalis eh. Kasi why? May tinahak siya ng ibang sitwasyon. So, tulad na sabi ko kanina, may namatay. Sa iba naman dito, handoon yung point na ikaw or siya, meron siyang tinahak na ibang tao. Kasi dalawa yung tao na nakita ko. Nagkaroon talaga ng third party. Nagkaroon ng ending dito sa relasyon na to. Nagkaroon talaga ng sadness, disappointed. Pero sabi kasi dito, yung tension na to, hindi pa to tapos sa isa sa inyo. Siguro nandun yung bumabalik sa isipan niya yung nangyari, pwedeng ganun. Or kung may mga nawala, ganun din, nagbabalik-balik yung mga naganap o nangyari in the past. Yun. Pwede rin na sa iba sa inyo, ate, babalik mo. Hindi ko nakita kasi may iba dito namatay na to. Sa nakikita ko dito kasi may parang tao na ayaw na niyang kausapin or done na siya sa nakita ko dito. Parang mas more siya nagfo-focus sa sarili niya kasi kung magkakabalikan lang din kasi handun yung thinking nung isa na parang mag-aaway lang din uli or hindi lang din magkakasundo. Yun ang nakikita ko dito. Pwede ikaw ito or siya ito. Sa mga magkarelasyon naman. Sa mga magkarelasyon, handito kayo sa sitwasyon, maaaring magkikita kayo kung LDR kayo nitong taon na to. No? Or handun yung thinking about pag-uusap. Kumbaga, handito yung saya kasi handito si Sun. Maaring bago lang din yung iba o kaya naman maaring kakasal nyo lang, pwedeng ganun. Sa iba, no? Kasi dito is nandun yung point ng kasal. Pero ba't malungkot? Sa iba ganun pero malungkot no? May lungkot ako na nakita sa relasyon. Hindi ko alam why. Siguro may mga disappointment, may mga bagay na hindi kayo mapagkakasunuan, mapag-uusapan. Yun ang nakikita ko dito. Isa dito is nagkakaroon ng dissatisfaction or hindi nyo ang daming pumapasok na katanungan sa kanyang isipan. Yun ang nakikita ko. Ganun din sa mga nagkahiwalay. Nandun siya sa pag-iisip na magiging okay kaya kami nito, hindi kaya kami mag-away, ganyan. Isa sa inyo pero hoping hindi lahat ako nakita kasi hindi rin maganda. Pero may saya kasi ako nakita pero wag sana hindi kayo dumating sa point na
na hindi kayo magkasundo. Kasi dito sa nakita ko sa card, masaya, pero may parating na pagsubok sa inyong dalawa. Dito. Kapit lang. Kung mahal nyo naman ang isa't isa, kapit lang kayo. Dito, happy kayo. Siguro lang may mga ano lang kayo, may mga past situation lang, pero nakikita ko naman yung palaging isa dito is nagsusorry or nagpaparamdam ng sorry, ganyan. Money ni Taurus. Tanalo. Ganun, 9 of Swords ang money niya. Ano ibig sabihin? Daming galamay. Okay, when it comes sa money mo kasi, andito si Moon, andito si galamay. Sa money mo, this January, may ano lang, siguro meron kang mga past situation. Sa nakikita ko dito, siguro may mga utang ka, o kaya may mga babayaran, o kaya may mga nangyari in the past. Kasi medyo worrying ka dito, tsaka frustrate. Pero ang nakikita ko to, you try to work it hard pagdating sa pera. Talagang, you give an effort and hard work. Lalo na pag trabaho, talagang kahit mahirap, gagawin mo. Kahit napuprostrate ka, gagawin mo. Nandun ka sa point na yun kasi maaring may mga binabayaran ka o dahil sa responsibility na meron o nakaaklang sa'yo, nandun ka sa point na yun. Yun. At magsasucess ba? Dito hindi pa. Pero, kung ano daw yung trabaho mo, yun na makakamit mo. Tuloy-tuloy lang. Yan talaga ang life. At least, di ba? Nagbibigay ka naman ng effort. Advice. Haba nung esko Advice. When it comes sa advice. Okay, pagdating sa advice, ang sabi dito, huwag ka daw magmamadali. Alam ko naman hindi ka nagmamadali, pero yung iba sa inyo, baka nagmamadali kayo. Huwag ka daw magmamadali sa mga choices in life. Kumbaga, you need to be patient to make a choices and trust your intuition to make a decisions right. Kung may mga bagay na naganap na o nangyari in the past, hindi mo na kailangan pagsisihan, panghinayangan, o malungkot dun sa bagay na yun, ang sinasabi dito, mag-focus ka daw din sa sarili mo. Tatandaan mo palagi yung sarili mo. Minsan, pwede kang magsabi ng no, or pwede kang mag-disagree sa mga bagay-bagay, okay lang naman daw yun, no? Kung makakagood naman din. Pero nasa sayo pa rin yun. And then also is, ang sinasabi rin dito is, you need to learn to growth. Ganyan. Alam ko naman na ganun naman talaga yung personality ng Taurus. Talagang willing to grow and learn ka talaga sa mga bagay-bagay. And ang nakikita ko rin dito is, umiwas ka sa mga tao matataas ang ego, ganyan. Kung may mga bagay na need to release, i-release. Ganyan. Kung may mga tension na hindi pa talaga natatapos, tapusin na yun. Kumbaga, this is a time to start a new path in your situation. I-withdraw, you need to walk away, escape, or move on, or mag-escape ka sa isang sitwasyon na alam mo hindi magsasucess, hindi magiging okay, or ganun. Try new path. Try and try lang din naman kasi, no? Try and try until you succeed. If ever naman, yun na nakikita ko dito sa iyo. Yun. Make a plan ha, sabi dito, make a plan. Focus on yourself to rebuild and to structure. Yun. Always have a mental peace and mental strength. Also, clear mind is needed, and releasing and taking control in any situation in life. Meron ako nakikita na papers and documents. I don't know kung baka may mga pipirmahan ka, susulatan ka, ipapasa, yan. May mga papers and documents. Kung saan man related yan.
asikasuhin mo na, no? Arigatou naman sa God bless.